Isang malalim na pagsusuri ang isyu sa likod ng panawagan ni Raisa May Dizon at ng Mami Riza laban sa parody content ni Team Rise pa. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Ito na ang hangganan ng kasiyahan at respeto sa social media sa modernong panahon ng digital content creation. Napabilis ang pag-usbong ng iba't ibang uri ng entertainment mula sa mga dance trend, lip-syncing hanggang sa mga parody at comedy skit. Lahat ay ginagawa ng mga vloggers at content creators upang makakuha ng views, engagement at followers. Subalit, kasabay ng malayang paglikha ng content ay ang paulit-ulit na katanungan ng publiko. Saan nga ba nagtatapos ang parody? At saan nga ba nagsisimula ang tahasang pambabastos? Ito ngayon ang mainit na usapin sa Philippine digital space matapos magsalita at manawagan ng pamilya ng dating aling maliit na si Raisa May Dizon kasama ang kanyang inang si Mami Riza Dizon laban sa kanilang kilalang vlogger creator page na Team Rise pa. Ang usaping ito ay nagsimula na tila nakakatuwang panggagaya or parody sa iconic greetings at pananalita ni Mami Riza na Hello Team Raisa. Panoorin natin to. So, ngunit kalaunan ay humantong sa pambablock, matinding pambabastos ayon sa pamilya Dizon at ang panawagan ng mga fans para sa isang mass reporting campaign laban sa pahina ng nasabing vlogger. Narito ang ilan sa mga komprehensibo at malalim na pagsusuri sa kaganapang ito, ang psychological na sa likod ng online parodies, ang legal at ethical na limitasyon ng content creation at ang epekto nito sa mga sangkot na personalidad, ang pinagmulan ng iconic kata-praise at ang pag-usbong ng parody. Upang maunawa ng sitwasyon, mahalagang balikan ang pinagmulan ng karakter at presensya ng social media na ina ni Miss Raisa May na si Mami Riza. So, ang siklo ng parody. So, ang authenticity ni Mami Riza. Si Mami Riza ay nakilala sa publiko bilang maalagang ina sa likod ng mga tagumpay ni Raisa May Dizon. Sa mga nakalipas sa taon habang nagbablog ang pamilya Dizon, nagkaroon si Mami Riza ng sarili niyang marka sa mga manonood. Ang kanyang bati na Hello Team Raisa ay naging simbolo ng kanyang pagiging warm, accommodating at pampamiyang aura. Mula sa paghanga tungo sa parody sa mundo ng social media, kapag ang isang linya o action ay naging iconic, natural lamang na ito ay pintasan ng iba pang creators upang gawing meme or parody. Sa mga unang video ng creator ng Team Raisa ay panggagaya kay Mami Riza ay tinanggap ng netizen bilang isang simpleng katatawanan. Sa katunayan, sa larangan ng entertainment, ang panggagaya or pagparody ng isang sikat na personalidad ay madalas na itinuturing na uri ng flattery o pagkilala sa kasikatan ng tao. Ang pagtawid ng linyang pag-ukyam or exaggeration versus ridicule. Subalit ayon sa obserbasyon ng mga netizen at pamilya Dizon, mismo nagkaroon ng malaking pagbabago sa tono ng mga sumusunod na videos. Ang simpleng parody ay nagmukhang exaggerated mockery or tahasang paggawa ng katatawanan sa personalidad, kilos at pananalita ni Mami Riza. So, ang aksyon ng pamilya Dizon at ang reaksyon ng content creators, isang mahalagang leksyon sa digital ethics ang paraan ng pagtugon ng magkabilang panig sa isyong ito. So, si Mami Riza po at na ina at si Miss Raisa May, Team Rise pa, ay nagpadala ng private message. Inignore ang pakikiusap. Nagpadala po ng mensahe si Mami Riza dito po sa isang vlogger na gumagaya sa kanya. Inignore lang po yung kanyang pakiusap. Nakiusap ng maayos na itigil. Pinalala ang sitwasyon, humingi ng respeto sa dignidad, pag-block sa mismong subject. Ang private approach ni Mami Riza ay hindi agad dinala ng pamilya Dizon ang issue sa publiko. Bago pa man magkaroon ng malawakang panawagan, formal at maayos na nagpadala ng pribadong mensahe or direct message ang ina ni Raisa May or Raisa May sa pahina ng Team Rise pa. Ito'y isang hakbang na kinakitaan ng mataas na antas ng kapakumbabaan at
diplomasya. Sa halip na agad na magpatulpo or mag-post ng rant o magpatawag ng paninira sa social media, pinili niyang makipag-usap ng pribado upang maipaliwanag ang ginagawang content ay nakakasakit na sa kanyang damdamin. Ang pambablock, diba, ang maling hakbang sa conflict resolution, sa halip na makipag-usap ng maayos, mag-sorry o magtanggal ng content of respect. Ang naging tugon ng pahina ng Team Rise ay ang i-block ang ina ni Raisa May. So yung aksyong ito ay naging fuel o nagpapalala sa galit ng pamilya at ng mga supporters ni Raisa. Sa psychological na social media management, ang pambablock ng taong itinuturing mong subject ng iyong parody ay nagpapakita ng kawalan ng pananagutan or lack of accountability. Pinapahiwatag nito na mas mahalaga sa creator ang views at engagement kaysa sa respeto sa totoong taong naapektuhan ng kanyang content. Ang reaksyon ng fandom, ang kapangyarihan ng mass reporting dahil sa kawalan ng maayos sa pag-uusap at pambablock na ginawa ng vloggers, nagpasya ang mga supporters ng at fans si Raisa May Dizon na kumilos sa pamamagitan ng mass reporting campaign. So ito po yung mga dahilan, diba? Harassment, /bullying or paggawa ng content na nagdudulot ng psychological na abala sa subject. Unauthorized likeness or paggamit sa pangalan at figura ng tao para sa pansariling pananalapi. And then the violation of community, ang paglampas sa pamantayan ng respeto or guidelines sa mga pangunahing digital platform. Ano nga ba yung tinatawag na mass reporting at paano ito gumagana? Ang mass reporting ay isang organisadong hakbang kung saan ang libu-libong mga gumagamit ng social media ay sabay-sabay na nag-uulat ng report sa isang specific page or video platform management tulad ng Facebook, YouTube or TikTok. Ang layunin nito ay maiparating sa algorithm at human reviewers ng platform na ang nasabing account ay lumalabag sa community guidelines, particular sa usapin ng harassment and cyberbullying, pang-aapi at pambubuli sa internet or hate speech, defamation or paninirang puri. Ang epektibong kapangyarihan ng fans, ipinakita ng mga tagahanga ni Raisa May na ang proteksyon sa isang artista hindi lamang nagtatapos sa pagtangkilik sa kanyang mga palabas at endorsement. Umabot na rin ito sa pagtatanggol sa pamilya ng artista kapag nararamdamang nilang may pang-aabuso at pambabastos na nagabahagi. Sa pagsusuri sa cyber ethics and legal boundaries, ang usaping ito ay nagbubukas ng mas malawak na diskurso tungkol sa batas sa etika at paggawa ng content sa Pilipinas. Parody versus cyberbullying. Saan ang guhit? Kategorya, parody, ligtas at ethical, no? At cyberbullying na pambabastos. Layuning magpatawa ang malikaing paggawa ng walang tinatapakang tao, mang-insulto o mahiyas o ibaba ang dignidad ng isang partikular na individual, pagtanggap ng subject. And of course, ang issue ng defamation at cyber libel kasi sa ilalim ng umiiral na batas sa Pilipinas tulad ng Cybercrime Prevention Act of 2012, ang pampublikong panghihiya, pag-uukyam o pagbibigay ng maling impression sa isang tao na nakakasira sa kanyang reputasyon ay pwedeng pumasok sa usapin na online libel o harassment. Kahit pa ipaglaban ng isang vlogger na ang kanyang ginagawa ay parody lamang, sa ilalim ng probisyon ng fair use or freedom of expression, ang kalayaan sa pananalita ay hindi absolute, 'di ba? Nagtatapos ang kalayaan ng isang tao kapag pumasok na ito sa paglabag sa karapatan at dignidad ng isang tao. So, dahil dito syempre may mga aral 'yan lalo na sa mga content creators na walang ginawa kundi gumawa ng fake news, gumawa ng mga ganitong klase ng content, 'di ba, na nakakasira sa kredibilidad ng isang tao. Yung kagustuhan nila ng respect human dignity over views. Yung kagustuhan na maging viral ay hindi sapat na dahilan upang maging katatawanan ang isang tao o isang magulang o pamilya ng ibang tao. Ang katatawanan ay dapat na nagbibigay ng saya at hindi nagmumula sa luha o sakit o kalooban ng iba. So learn the art of apology. Kung nagkatanggap ka ng mensahe mula sa ginawa mong content, ang pinakamadaling paraan, ang pinakamatured na hakbang ay ang pagpapaumanhin at kausapin ito ng maayos, 'di ba? The role of the audience, responsibility din ng mga netizen na wag tangkilikin ang mga content na malinaw, na nakatungtong sa alam nyo na, sa pamamagitan ng pag-unfollow, pag-unsubscribe at hindi pag-share ng mga ganitong klase ng videos. Nababawasan ang insensitibo ng irresponsableng creators na magpatuloy sa ganitong uri ng pamamaraan.
Sa huli, ang suporta at pagkakaisa ng mga fans at netizen ng mag-mass report ay isang patunay na digital community ay may kakayahan din na maging bantay sa tamang asal at moralidad sa internet. Naway maging aral ito sa lahat ng content creators na tunay na katagumpay ng larangan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.